Hello guys, medyo matagal-tagal na rin nga na hindi tayo nakapag-drawing, kaya ito meron tayo dito sketch pad, kaya mag-sketch muna tayo in 1, 2, 3 sa maging ganito na nga siya. Ang ginamit ko nga po dito ay graphite pencil na Mongol 1. Ito na nga guys, kukunin natin dito sa mahiwagang Durabox ang ating gamit. Ito sa ating bolts na kasama ko ang lagayan ng mga lapis ng matagal na panahon sa aking pagpo-portrait. Kung noon nga ay maraming klase pa ng lapis ang aking ginagamit, ngayon po ay charcoal pencil na lang, 2B pencils or graphite pencils. Wala nung matutunan ko nga gumamit itong charcoal pencil ay mas napadali na sa akin yung paggawa ng portrait. Gumagamit na lang ako ng mga Mongol pencils kapag mag-a-add na lang ng konting shades. At ito nga rin po, kailangan rin natin itong rejuvenating cream na 10 grams na ang laman ay charcoal powder. At sa pag-apply nga po pala nito ay kakailanganin lang natin ng dry brush, kahit anong artist brush, basta soft at smooth yung bristle niya. Sa case ko, ang ginagamit ko po na to ay makeup brush. Smooth kasi yung kinalabasan niya. Apply lang natin sa powder, then ipahid natin dito sa papel. Ito na nga po guys, after ng pag-sketch ay madalas na inauna ko ay itong paggawa nitong mata. Siyempre gamit yung mga ano lang muna, mababang grade ng pencil like this. Ayan, Mongol 1 o yung mga 2B pencils, graphite pencils. So, doon mo tayo mag-start para i-build natin kung saan yung may part na may shadow, then tsaka natin siya dadagdagan ng mga dark, yung mas dark pa na mga klase ng papel, hanap na lapis tulad ng charcoal or mas mataas na grade ng graphite. Dito na nga po guys, kung inyong makikita ay akin ang inumpisahang i-build up yung mga shades dito sa mata. Kung mapapanood aking mga previous videos ay dito po talaga ako nag-start kahit na meron na tayong outline o meron tayong sketch. Kasi para sa akin mas madaling i-balance yung mga shade na ilalagay natin sa mukha kapag una natin gawin yung mata. Ayun na nga po guys, bali sa process ng ginagawa ko ay kapag na-applyan ko na siya nitong charcoal powder, kinagamit ako ng brush, then pag sa pinaka-dark naman na kulay ay direct ko naman yung charcoal pencil tsaka ko padadaanan ng brush para maging smooth yung kanyang magiging hagod. Dito naman sa mga part na may kailangan ng highlights ay ginagamitan ko nitong pencil eraser. So maraming mga gamit nga po pala na pwede nyo pong gamitin. Kung walang-wala talaga, pwede rin po ang glue stick. Tasahan nyo lang po siya na mas matulis. Tapos pwede nyo siyang gamitin na pang highlights sa inyong mga drawing. Para man mas ma-achieve natin yung mas magandang tama ng highlights o yung mga reflection tulad dito sa salamin sa mata ay iniiwan ko lang po ito na wala talaga siyang shades. Kasi minsan, kahit burahin mo na siya, bakat pa rin yung mga unang sinade mo na lapis. So po dito sa process na ginagawa ko nito ay nag-start muna ako dito sa mga light tone ng patong lang hanggang ma-achieve natin yung pinaka-dark. Hindi pa natin ginagawang direct na dark na kaagad kapag dun sa dark na area. Maliban na lang dito sa buhok dahil itim lang naman talaga siya. Kasi kapag ganun, mas mahirap na siyang i-blend o mahirap nang yung pagpalit nung manipis na tone hanggang sa pakapal na tone kapag dinirect mo yung sobrang dark. Pero depende rin sa artist. Pero sa aking experience kasi, mas makuha natin yung smooth na texture kapag nag-start tayo dun sa manipis, pakapal. Sa banda nga po pala dito ay ginagamitan ko na ng electric eraser dahil yung binura natin kanina na gamit ang pencil eraser ay natabunan ulit ng pagkaka-shade natin ng brush. Itong electric eraser na to ay para lang po ma-recover natin yung ginawa natin ng mga highlights kanina. Dito naman sa kanyang sombrero ay sinishade ko muna siya nitong Mongol pencil, tapos idadaan ng brush, tapos applyan naman natin ng kunting mga charcoal kapag kulang pa yung kanyang pagkahagod ng tone. So same din po sa paggawa ng damit, ginamitan ko rin po dito ng charcoal pencil, dinirect ko na yung charcoal pencil, tapos isi-shade lang natin siya, tapos charcoal pencil ulit, tapos shade ulit, charcoal pencil ulit, tapos shade ulit, then kunting charcoal powder para mas ma-achieve natin yung desired na pagka-dark na kailangan natin. Tapos dito nga po pala sa kanyang kwelyo, dark naman ito lahat, ay unan ako nang ginuhit yung parang mga lukot niya, tsaka natin pinatungan ng charcoal powder at charcoal pencil, tsaka natin blend para lumitaw yung parang tupi doon sa kwelyo niya. Dahil nga po ma-brown yung papel na ginamit natin, makikita nyo naman po yung bond paper dito sa ilalim ay kulay white, then yung sketch pad na ginamit natin ay medyo brown. Kung talaga natin doon ma-achieve yung parang mga highlights na sobrang kintab talaga siya tingnan. Kaya dito po sa part na ito ay gumamit na rin ako dito ng white marker para mas mapalabas natin yung puti talaga na pagka-reflect dito sa kanyang salamin. And sa part na ito ay almost done na rin naman, kaya ginagamitan ko na lang po ng mga brush na malalaki para i-shade yung mga hindi na dali ng pagkakashade natin kanina para ma-balance natin yung mga uneven na skin tone. At ayun na guys, ang ating portrait nga po ay finally done. Ayun, kung makikita nyo po ng close-up, parang pangit ng quality niya. Yung yung green ng mga lead pencils, pero sadyang ganyan kapag madilim yung yung room. Yan, ito na siya kapag buo natin titingnan. So siguro kilala nyo na siya, familiar sa inyo. Dahil successful na, lalagyan na po natin ng date and sign.
At kada tapos ko nga po pala guys ng mga artwork ay akin to nilalagyan ng date and sign. Date kung kailan ko natapos at sign, syempre bilang artist. Pasensyahan nyo na rin po pala guys at medyo iba ating boses ngayon dahil meron tayong sipon. So yun guys, kanina nakikita natin yung mga greens pero dito natin ilagay sa labas. At ayun nga po guys, kung umabot kayo hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat po sa inyong panonood. At kung gusto nyo nga rin po magkaroon ng sariling portrait, ay pwede po kayo mag-message sa kung saan nyo man po ito napanood. Juan Moko, staying video, we follow Moko dahil nakagaganda ng buhay ang may alam.